Taon-taon, marami sa ating mga kababayan ang nangingibang bansa. Dahil sa mataas na sahod, nais dagdagan ng suporta sa pamilya, maranasan ang maginhawang pamumuhay, makapagpundar ng negosyo, matutunan ang mga makabagong teknolohiya, at upang masaksihan ang iba't ibang kultura. Ang Pilipinas ay pangatlo sa buong mundo na may pinakamaraming migrante, kasunod ng bansang China at India. Matagal nating nakamit ang ating kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Ngunit, bakit nananatili pa rin nakagapos ang marami sa atin sa kahirapan? Isang dahilan ay ang ating kakulangan ng kaalamang pinansyal. Ito ay napakahalagang sandata upang makamit ang kalayaang pinansyal o financial freedom. Sa ngayon, tinatayang mahigit 9 milyong Filipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa 200 pook sa buong mundo. Karamihan ay pumupunta sa Estados Unidos, Saudi Arabia, Canada, United Arab Emirates, Australia, Malaysia, Japan, United Kingdom, China at Kuwait. Noong taong 2011, itinatayang 20 bilyong dolyar ang kabuuang remittance na tinanggap ng bansa mula sa mga overseas Filipinos. Ang mga kababayan natin ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa, namumuhunan ng pagod, pawis at pangungulila sa pamilya. Ang lahat ng ito ay kanilang nilalabanan upang makamit ang magandang kinabukasan. Sa gitna ng hirap at tiyaga nila, marami pa rin ang walang naiipon at hindi handa sa pagbabalik bayad. Ano ang dahilan? Kulang ang kaalaman sa tamang paggamit ng perang kinikita. Kahit ang iba ay nakapagpaaral ng anak o nakabili ng lupa at bahay, madalas pa rin itong napupunta sa mga material na bagay tulad ng magarang kotse, alahas, cellphone, damit, na dala ng hilig sa malling na walang saysay. Ngunit, hindi pa huli ang lahat. Ang kaalamang pinansyal ang mahalagang sandata upang makamit ang kalayaang pinansyal. Dapat, aralin ang sariling kalagayan at ang kinagawiang palakad ng kabuhayan. Alamin ang mga pag-aari, utang, gastusin, at mga naimpok sa bangko. Matapos nito, simula ng pagtatakda ng mga mithiin o hangarin sa buhay. Tingnan ang hinaharap. Anong uring kabuhayan ang ninanais sa loob ng 5 o 10 taon mula ngayon? Isang paraan upang makapagplano ng maayos ay ang paggawa ng financial dream map, na kung saan ay nilalatag ang layunin at pangarap, ang kailangang salapin ng mga ito, at ang takdang panahon upang matupad ang bawat isa. Mahalagang maging tapat at maingat sa gagawing pagpaplano. Mahigpit na suriin kung alin lang ang kaya at mahalagang unahin muna. Ang mag-impok para sa kinabukasan ay isang makatuturan na payo. Bigyan ng sapat na kahalagahan ang tamang paraan ng pag-iipon upang magkamit ng katatagan ng sarili at ang pamilyang iniwanan. Ano nga ba ang tamang hakbangin sa pag-iipon ng kinikita? Ang dating kinaugalian ay ang ibawas muna sa ating kinikita ang lahat ng mga gastusin, at ang natira dito ay ang iniimpok at itinatabi sa bahay o sa bangko. Mali! Ano ang tama? Dapat nating unahing ibawas ang hinahangad na maipon at ang matitira ang siyang pagkasyahin sa mga kinakailangang gastusin. Sa gayon, maaari nang ilagay ang naitabing salapi sa mga produktong inaalok ng mga matatag na bangko, tulad ng time deposit, maliliit na treasury bills, insurance at iba pa. Sa paglipas ng takdang panahon, ang mga ito ay tutubo at kikita ng interes na higit na mataas kaysa sa savings account, tulad ng 3 o 5%. Ayon sa tagal nitong nakadeposito sa bangko o
o sa napiling kumpanya ng seguridad. Ating tandaan, mag-ipon at mag-impok muna bago gastusin ang natirang salapi. Alamin nating mabuti kung ang ating mga gastusin ay kailangan ba talaga o kapritsyo lamang. Alamin kung makabuluhan ang mga binibili sa pamamagitan ng salaping kay hirap kitain. Matutong tumanggi at magsabi ng hindi sa hinaing ng mga kamag-anak at mahal sa buhay. Ipaalam na ang paghihigpit ay alang-alang sa kanila ring kinabukasan. Magkaroon ng planong pinansyal. Ito ang magiging gabay upang makamit ang pangarap na katatagan habang buhay. Di pa tapos ang laban sa kalayaan. Kalayaan laban sa kahirapan ang kailangan. Magplano, mag-impok, mamuhunan sa sariling bayan para sa ikauunlad ng pamilya at sambayanan.